Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Seven minutes sa second cross at meron tayong 5-minute na conclusion. At ayon sa aming kaugalian sa Debaters Convention, mauna yung ang ating negative at mahuhuli namang magsalita ang ating affirmative. At ang ating Debaters Convention rules, babasahin ko lang. Rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds ang maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number 2 natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at ang admin ang magbabantay sa 20 seconds time na yan. Rule number 3 natin, kung categorical ang question, ay kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question agad, walang paliwanagan. So hindi ko hahayaang sagutin nyo yung 20 seconds pag hindi naman nasasagot yung categorical. Pero pwede kayong magsalita ng single phraser ang tanong ay out of topic kaya di ko sinasagot or wala doon sa sagot ko. Any reason bakit nyo hindi sinasagot yung categorical. Pero hindi po pwedeng magpaliwanag dyan ng 20 seconds. Ayan. Rule number 4 natin, kung ano ang tanong yun lang ang sasagutin. Rule number 5 natin, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa pinag-uusapan. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa akin, which is bihirang-bihira ay may disiplina yan, either bawasan ko ng 1 minute, or daragdagan ko ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7 natin, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Alam na natin yan, no? Rule number 9, no unpro attitude, napaka-importante. At rule number 10 namin, no challenge question. So, yung mga tanong na kung mabasa ko, aminin mong mga ganon-ganon. So, wala kaming ganon. Rule number 11, no objection during conclusion. Rule number 12 natin, respect the admin. At moderator decision is always final. Rule number 13 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabasa? Brother Rasha, meron kasi kaming usapan ni Brother Jeff na ang affirmative at negative stand is 15 minutes. Okay. Cross-examine, 10 minutes. And then, wala nang rebuttal stand. Diretso na pagkatapos ng cross-examine, diretso na sa final rebuttal na 10 minutes rebuttal, 10 minutes rebuttal sa affirmative. Mauna negative, tapos ang affirmative dahil gabi na. Yun, baka 20 sana to pero sabi ni Brother Jeff is 15 na lang daw. So, 15 ang affirmative sa first stand, tapos 10 minutes ang cross. 10 minutes ang cross, then tapos, 15 minutes negative stand, then 10 minutes cross again,
Pagkatapos niyan, ito na yung parang conclusion, 10 minutes rebuttal negative mauna, then 10 minutes rebuttal Okay. affirmative ang huli. So negative pa din ang mauuna. Oh. Tapos 10 minutes ito, 10 minutes din yung affirmative. Okay. At sa ano, yung sa time natin na pagsagot, meron kayong napagkasunduan doon or okay lang kayo sa 20 seconds? Okay lang kami sa 20 seconds. Sige, sige. So yun. At yung ating adjustment doon sa setup lang ng debate, doon sa uulitin ko yung ating 15 minutes na affirmative first stand, tapos 10 minutes na first cross ng negative, 15 minutes na negative stand, at saka yung 10 minutes na first cross affirmative, tapos diretso na tayo sa 10 minutes na conclusion, negative ang mauna at affirmative yung mahuhuli. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative doon? Yes, sumasangayon ako. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Okay po, sangayon din ako sa problema. Ayan, yan ang ating konfirmasyon. At bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko munang ipakilala o magpakilala ang ating mga debaters sa hindi nakakakilala. Unahin na natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, good evening sa lahat. Ako po si Jando Alabalo, isa pong membro po ng Catholic Faith Defender at Team Maria ng Punto por Punto at former evangelist po ng Seventh-day Adventist Church. Okay, at syempre, pakilala din natin yung ating negative. Pakilala ka, kapatid. Narinig ako? Dinig, bro, dinig. Pero medyo meron kang echo. Something. Dali. Pero okay na yan. Lakasan mo lang yung boses mo, bro. Sige, bro. Okay, ito okay na. Okay na. Ang lakas ng echo mo, bro. Pwede bang hinaan konti yung echo? Malakas siya. Yan po. Okay Yan. na. Yan, better yan. Sige, sige, bro, Jeff. Okay, magandang gabi sa lahat. No, lalo na sa aking mga katunggali at sa iyong moderator, sa lahat pong nakikinig ngayon, magandang gabi. At sa yun, 3 Media, magandang gabi po sa lahat. Yan lang po, ibalik sa iyo, moderator. Okay, maraming salamat at shout out pala dyan sa 3M Media. 3M, tama ba ako? Tapos yung ating ibang nasa live pa dyan, nagla-live ngayong gabi na ito. So simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto sa 10 minuto. Bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag yung ating yung ating affirmative brother Jando ng Catholic sa kanyang patutunayan na si Maria will prove that Mama Mary plays a big role with regards to saving the people. Your time start now, bro. Okay, thank you moderator, no? At sa lahat ng mga nandito ngayon. Itong topic ito ay nagsimula to dahil sa live ni Brother Jeff na sa kanyang live at nag-post siya ng parang invitation. Sino ba daw ang Katoliko na haharap sa ganitong topic? Patutunayan na si Santa Maria ay may kinalaman sa kaligtasan ng sangkatauhan. So dahil doon nag-i-invite siya, ako yung kumagat. Dahil dito, ito na yung topic ko na titindigan ngayong araw na ito. Okay, so unahin ko muna itong sinasabi dito, no? Tandaan natin, ang paksang tatalakayin ko ngayon ay patutunayan kong may kinalaman sa kaligtasan ng sangkatauhan si Mama Mary. Yan ang paksang patutunayan ko. At kapag sinabing patutunayan, ay hindi yan babasahin ng letra por letra. Kaya kung gagamit man ako ng mga talata, hindi ibig sabihin na mababasa rin sa naturang talata ang nakasulat sa paksa. Kaya nga resolve Meron akong 15 minutes to resolve dahil hindi siya nakasulat letra por letra. Kung letra por letra pa yan, no need nang mag-resolve. Andyan na, isang talata lang bigay mo. Pero dahil resolve, so kailangan siyang patunayan. Sabi nga ni Jerry Laig doon sa kanyang debate kay EYD, kapag sinabing patutunayan ko,
Ibabatay mo yan sa Biblia from Genesis to Revelation. Hindi yan isang talata. Yan ang sinabi ni Brother Jerry sa kanyang debate with AYD. Minsan sinabi rin niya na ang maling tanong ay hindi nangangailangan ng tamang sagot. Kaya kung sakali ang tanong ng ating kapatid ay hindi tugma sa titindigan ko, then huwag siyang ma-expect ng tamang sagot. Okay, next naman. Ito, unang talata, unang Timoteo 2:4. Bakit ko ginamit ang talatang ito? Ginamit ko ito hindi dahil mababasa dyan yung paksa, kundi dahil nakasulat dyan na ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas. Yan ang plano ng Diyos Ama na iligtas ang lahat ng tao. At sa Isaiah 7:14, dito nagsimula ang kanyang proseso. Ang proseso niya is ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Alam naman ng lahat, kahit sinong Bible scholar na tinutukoy rito ay si Santa Maria at wala nang iba. Ngayon, sa Galatia 4:4 naman, ngunit na dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So yung ating tagapagligtas na si Jesucristo ay ipinanganak ng isang babae. Yan, no? Pinanganak isang babae. At ayon naman sa Hebreo 2:14, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Itong mga anak na tinutukoy rito, ito ay referring sa lahat ng tao na may mga magulang, no? Ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. So si Kristo, gaya natin, nakabahagi rin siya ng laman at dugo. Saan niya kinuha yung laman niya? Sa nanay niya. Kasi walang part si Saint Joseph doon. Saan niya kinuha yung dugo niya? Sa nanay niya. Kasi walang part si Saint Joseph doon. At kung titingnan natin yung illustration ng isang batang nasa sinapupunan, meron siyang mataas na pusod na konektado sa ina. Kaya nga kapag yung ina nagbubuntis, kung ano yung gusto niyang kainin, connected yon sa sanggol. Yung kinakain niya kumukonek doon. Bakit connected? Saan kumukuha ng dugo ang sanggol? Sa kanyang magulang. Saan siya kumukuha ng laman? Sa kanyang magulang. Saan siya kumukuha ng buto? Sa kanyang magulang. Tandaan natin na si Kristo may dalawang nature, Diyos at tao. Tanggap ng SDA na Santa Maria ay ina ng tao na si Jesus. Ina siya sa pagiging tao ni Jesus. Ay ito ngayon. No? O yan, tingnan nyo ha, dumaan sa ganyang proseso si Kristo sa loob ng sinapupunan ni Santa Maria. Diyan sa nagsimula. Diyan sa nagsimula. Sabi ni Jeffrey sa kanyang live program, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Tama yun. Pero di siya makapanggiba sa aking paksa. Bakit? Kaya niyang gawin lahat ng bagay. Pero ang proseso nangyari na at wala na yung magagawa doon. Pinadaan talaga siya kay Mama Mary. And then what? No? Dumaan din si Kristo sa pagpapasuso ng ina. Kaya kung panuorin mo yung Passion of Christ, nung ginagawa ni Kristo yung lamesang sobrang taas, pinuna siya ng kanyang nanay, hinalik-halikan niya ang kanyang nanay, ganyan kamahal ni Kristo ang kanyang ina. Ya sana igalang natin ang kanyang ina. Huwag nating tingnan na masyadong mababa. Okay, no? Next, sa Marcos 2:10, kaya si Kristo pinanganak bilang tao rin. Kaya si Kristo, tinatawag si Kristo na anak ng tao. Sa Marcos 2:10, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. So tinatawag rin siyang anak ng tao. Bakit? 1:14, at nagkatawang tao ang verbo. Yung verbo sa uno-uno na Diyos, nagkatawang tao. Oh, nagkatawang tao siya, tumahan sa gitna natin. Ano yung point dito sa mga talatang ito? Si Kristo na Diyos, ipinadala upang magligtas. Si Kristo na Diyos, ipinadala upang magligtas. Tapos, nang siya ipinadala, ipinagbuntis ni Mama Mary. Ayun.
nagkaroon siya ng katawang tao. Ang katawang tao niya na galing sa sinapupunan ni Mama Mary, ang siya mismong ipinako sa krus. Tandaan nyo yung katawang tao niya na nagmula Just sa 8 kanyang minutes. sa kanyang human nature, nagmula sa kanyang human nature na galing kay Mama Mary. Tanggap naman ng mga SDA na si Mama Mary, mother ng human nature ni Jesus Christ. At yung kanyang dugo, galing sa human nature yon na galing sa nanay niya. See? Tandaan nyo ayon sa Juan 4:24, sinabi ni Kristo, ang Diyos ay Espiritu. Tama. Hindi nakakamali ang Panginoon dyan. Ngayon sa Lucas 24:39, sinabi naman ni Kristo, ang Espiritu'y walang laman at walang buto. Abay, lalo nang walang dugo. Yon. So, maliwanag po yun, Then, next, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. So, ang dugo ni Kristo, siyang kanyang ginamit upang iligtas tayo. Diba? Sa Efeso 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Ngayon, ano naman sinasabi sa Hebreo 9:14? Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang banal na Espiritu. Inialay ni Kristo sa sarili niya, ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya, yung dugo ni Kristo ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan. Yan. So maliwanag po dyan mga kapuntos, si Kristo ay nakatanggap ng laman at dugo at buto sa kanyang nanay. Nakatanggap siya. Ngayon, bakit siya nakatanggap? Kasi kailangan niyang iligtas ang sangkatauhan at kailangan niya ng katawan. Sabi niya sa Hebreo 10:5, ganito, dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo, Inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kayang gawin ng Diyos ang lahat. At dahil kaya niyang gawin ang lahat, hindi siya, sabi ni Jeffrey doon sa kanyang live na maraming paraan. Yun na sa'yo, maraming paraan. Pero meron bang ibang paraan ginawa? Wala. Nangyari na ang nangyari na. Wala na tayong magagawa pa. Ang prosesong ginawa ng Diyos, ipinadaan niya ang kanyang anak sa sinapupunan ng isang babae, tinanggap ni Mama Mary ang kautosang yon, and then ipinagbuntis niya si Kristo, nakabahagi si Kristo ng laman, buto at dugo sa nanay niya. Kasi ang nanay niya, tao. At siya, para maging anak ng tao, kailangan niyang makabahagi ng laman at dugo. Saan galing? Sa nanay niya. At yung laman na yun ang pinako sa cross. At yung dugo na yun ang kanyang ginamit upang ipantubos sa mga tao, sa mga mananampalataya. Sinabi rin niya yan sa Gawa 20:28, ang sabi dito ganito, ingatan niyo yung sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Saan tayo itinubos?
Saan niya niligtas ang sangkatauhan? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nakabahagi ba? May kinalaman ba si Santa Maria sa pagliligtas na ito? Yes, meron. Bakit? Dahil ang dugo niya, ang dugo niya na ginamit upang ipantubos sa atin ay ang dugo na nasa kanyang human nature. At ang dugo na nasa kanyang human nature ay nakuha niya sa nanay niya. Kaya nga ginawa siyang tao Ipinadaan pa siya kay Mama Mary. Hindi gaya doon sa mga anghel na nagpakita doon kay Lot na nakita ng diretso tao. Hindi dinaan sa babae. Kaya nilang gawin, nagawa nga ng anghel, ba't di kayang gawin ni Kristo? Pero, ang ginawa nila, nangyari na. At ang nangyari, ginamitan ng proseso. Isang dalaga maglilihit, manganganak ng isang batang lalaki, at yung bata na yon, yun ay si Kristo, no? Isaiah 9:6, yung bata na yon, yun ay si Kristo. Yung kanyang dugo na ipinagligtas sa sangkatauhan, may kinalaman si Mama Mary Last 2 doon. minutes. Bakit? Dahil yon ay galing kay Mama Mary. Yung katawan niyang ipinako sa cross na ipinagligtas sa sangkatauhan, may kinalaman si Mama Mary doon. Bakit? Kasi laman din niya yon. Nakabahagi si Kristo nang siya'y nagkatawang tao. Kaya, doon pa lang, napatutunayan ko na. Kung tututulan to ni Jeffrey rin yan, dapat patunayan niya na hindi galing si Kristo sa sinapupunan ni Mama Mary. Dapat patunayan niya na si Kristo walang human nature. Walang human nature. Yan lang ang paraan para magiba ang aking paksa na siya ang may gusto. Okay, Brother Russia, hanggang dito na lamang po. Web ko na yung natitira kong minuto. Okay, at dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother John Do ng Catholic. At by the way, sa mga bagong pasok natin, ang pinag-uusapan natin sa gabing ito ay I will prove that Mama Mary plays a big role with regards to saving the people. So yung ating unang affirmative, yung nagpapahayag kanina, si Brother John Do ng Catholic. At yung magtatanong ngayon ng 10 minutes, si Brother Jeffrey ng SDA. At Brother Jeffrey, bibigyan kita ng 10 minutes, bro. Your time start now. Tanong. Okay, magandang gabi po, moderator at sa aking kapatid. Ito, Brother Jundo, una kong tanong. Sinong nag-utos si Maria na may kinalaman sa kaligtasan? Ang simbahang Katolik o ang Diyos? Categorical. Pakisagot. Objection, moderator. Time stop. Okay, ano muna yung objection? Wala akong binanggit na utos doon sa stand ko Ba't siya nagtanong bigla sa utos? Okay. So, ina-analyze ko yung objection mo. So, tinatanggi mong sagutin yung categorical po dahil hindi mo nabanggit, tama? Tinatanggihan ko kasi wala akong binanggit tungkol sa may nag-utos ba, sino bang inutusan, hindi yung kasama sa stand ko, Okay. kaya nag-o-object ako. Okay. So, Bro Jeff, any counter objection ba? Okay. Bago ako mag- Sige, next question. Ayaw Okay, nang next sagutin. question. Ito, tanong. No side comment tayo, bro. No side Tanong, comment. tanong. Next question ka. Okay, ito, tanong. Sorry, moderator. Itong tanong. Sinong nagturo si Maria na may kinalaman sa kaligtasan? Ang simbahang Katolik o ang Diyos? Categorical. Ang Diyos mismo ang nag-utos. Ipinaraan niya sa isang propeta, Propeta Isaiah 7:14, na isang dalaga manganganak at ang ipapanganak ay ang kanyang anak, kaya ang kanyang anak nagkaroon ng laman at dugo na siyang ipinantubos sa atin bilang kaligtasan natin. Next question. Next question. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, ang Diyos nagturo. Diyan sa binasa mo sa Isaiah 7:14. May nabasa ka na ba sa hula na si Maria may kinalaman sa kaligtasan? Yes or no? Categorical. Yes, meron akong nabasa na ang babae dyan ay tumutukoy kay Mama Mary
na siyang manganganak ng batang lalaking tatawaging Emmanuel sa Mateo 2, Emmanuel si Kristo ang tinutukoy at ang batang yon nagkaroon ng laman at dugo upang iligtas tayo. Next question. Next question. Okay, sabi mo meron mabasa. Okay, pwede ba natin ipabasa natin sa moderator kung may di sa Isaiah 7:14 na may kinalaman si Mara sa kaligtasan. Pwede ba natin babasa sa moderator? Payag ka ba? Hindi. Objection, moderator. Time stop. Okay, ano yung objection natin? Affirmative? Kanina sa pasimula sinabi ko, patutunayan ko, kaya hindi babasahin letra por letra sa isang talata. Okay. Objection, moderator, counter. Okay, so counter objection, bro Jeff. Mr. Moderator, Yes, bro. sabi niya kasi meron mabasa. Kaya nga sinabihan ko sa kanya, diyan sa Isaiah 7:14, pwede ba natin basahin? Kasi sabi niya meron mabasa. Kaya nga Okay. basahin niya sa Isaiah 7:14. Kung may kinalaman si Maria diyan. Okay. So, bro Jando, pwede ba daw basahin, bro? At yan yung tanong niya. So, either pwede kang sumagot dyan, bro, or mag-next question tayo, bro. Gaya ng sinabi ko, moderator, kanina. Yan na yung sagot mo, bro, ha? I-on ko lang yung ating timer. Sige, bro. Sige. Brother Jeffrey, sinabi ko, mababasa sa Isaiah 7:14 na isang dalagang manganganak ng batang lalaki at ang bata tatawaging Emmanuel. Kahit sino alam na yan ay si Kristo. Huwag ka na maghanap ng letra por letrang Maria. Dahil sinabi ko na kanina, hindi po kaya ginamit ko yung talata, mababasa doon letra por letra ang paksa. Next Dahil question. Next question, please. Okay. Okay, sa sunod na tanong, sabi mo kanina, meron mabasa. Yan, narinig ko yan eh. Kaya nga, pwede ba natin basahin? Yan ang gusto kong malaman. Kasi sabi mo meron. Di ba? So kung ayaw mo basahin, next question ako. Sagot? Sumagot na ako sa naturang tanong. Please, next question na. Next question. Okay, next question. Categorical, tinuro ba ni Kristo si Maria may kinalaman sa kaligtasan? Yes or no? Sagot. Yes, tinuro niya. Kasi itinuro niya sa mga alagad niya na ang dugo niya ang siyang ipinagligtas sa mga tao at yun ay galing sa nanay niya. Walang makakadenay dyan, Brother Jeffrey. Next question. Next question. Okay, sabi mo meron mababasa. Pwede ba natin ipabasa sa moderator, Objection, moderator. na ang sinabi mo nga Time meron Objection. Time stop muna. Objection muna tayo. So, ano yung objection natin, bro Jando? Ang tanong niya, itinuro ba ni Kristo? Yun ang tanong niya kanina. Kaya sabi ko, itinuro ni Kristo sa pamamagitan ng pagsabi na ang kanyang dugo ang siyang ipangliligtas. Yun ang sinabi ko kasi yung tanong niya. Tapos ang follow-up niya, sinabi ko rin na mababasa. Wala akong sinabing ganun. Okay. So, Sunod na tanong. okay. So, next question tayo. Pasok, bro. Okay. Sabi mo, tinuro ni Kristo. Pwede ba natin ipabasa sa moderator na tinuro ni Kristo si Maria may kinalaman sa kaligtasan? Payag ka ba na basahin? Hindi ako papayag dahil wala sa usapan natin na lahat ng yung paksa babasahin letra por letra. Next Objection, question. moderator. Time stop. Meron akong Okay. objection. Objection natin, Kailangan negative. sagutin, Mr. Moderator. Kailangan nang sagutin ito kasi sabi niya meron. Pag sinabing meron, Yes. babasahin. Di ba? Yes, So, yes, bro. kailangan mabasa kasi sabi niya meron eh. Kaya I basahin think- ang talata, sabi niya meron. So, bro Jeff, I think yan na yung sagot niya, bro. Ngayon, kung gusto mo siyang sa sunod na tanong, lagyan mo siya ng categorical kasi sabi mo pwede. So, yan na yung sagot niya. At hindi daw pwede, sabi niya, kasi wala daw kayong usapan doon. So, yan na yung sagot niya sa tanong mo, bro. Next question ka, bro. Okay, next question. Sabi mo, meron si Kristo, merong kinalaman sa kaligtasan. Sabi mo, meron. Saang talata mabasa si Kristo nagsabi si Maria, mayroong kinalaman sa kaligtasan? Saan? Pakibasa. Gaya ng sinabi ko,
na si Kristo, nagturo siya na ang kanyang dugo ang siyang ipangliligtas sa mga tao. At ang dugo na yun galing sa nanay niya, hindi sa kapitbahay. Next question. Next question. Okay, ulitin kong tanong, hindi mo nakuha ang tanong ko. Sabi mo meron. Ang tanong ko, si Maria, saan, tinuro ba ni Kristo si Maria may kinalaman sa kaligtasan? Sabi mo, yes. Pero ngayon, saan talata? Sabi mo meron. Saan talata? Basahin mo. Si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Yan kasi paksa mo. Huwag kang umiwas sa paksa. No, side Okay. comment tayo, bro. Sige, sige. Sagot, bro. Sagot dyan, bro. Wala sa paksa natin, Brother Jeffrey, babasahin ang sagot sa letra por letra. Ang sinabi ko, patutunayan ko. At ang pagpapatunay ko, nasa Biblia, from Genesis to Revelation, napapatunayan dyan, hindi letra por letra. Next question. Okay, ito tanong. Sabi mo kanina, meron. Pag-ibig sabihin kung meron ka babasahin. Yes or no? No, ang sinabi ko, patutunayan ko sa Biblia, hindi sa isang talata. Next question. Okay, narinig na natin. Sabi mo, no. Pag ibig sabihin, pag hindi yung basa, yung paksa mo, hindi rin mabasa. Payag ka na. Payag ka ba? Hindi ako umapayag dahil ang paksa ko si Kristo may dugo at ang dugo galing sa mga magulang natin, sabi sa Hebreo 2:14. Next question. Next question, please. Okay, ito, sunod na tanong. Tinuro ba ng mga apostol na si Maria may kinalaman sa kaligtasan? Yes or no? Categorical. Hindi letra por letrang tinuro dahil ang turo nila pwede by word or by episode. At sinabi nila, si Kristo, ang dugo niya pinantubos at ang dugo galing sa nanay niya. Next question. Next Okay, question, salamat please. sa iyong sagot. Sabi mo, hindi tinuro. So, sang-ayon ka na ngayon, Objection. yung paksa mo, Time stop, time stop. hindi ka. Wait lang, time stop dali. muna, ha. Nagtanong Unahin pa ako. muna, wait lang, bro. Unahin na muna natin Objection. yung objection, ha. Bro Jando, ng affirmative, ano yung objection natin, bro? Minislead niya yung sagot ko. Ang sabi ko, walang itinurong letra por letra kasi ang turo nila by word and by episode. Sa episode, Okay. walang mababasa pero sa word mayroon kasi Okay. turo ng dugo yun. Okay, so, Huwag siyang ano. any counter objection muna, bro, doon sa objection niya? Or mag the next question na tayo? Okay. Okay, next question. Sige, bro, Jeff. Pero na tanong, ibig mo bang sabihin, yung pagpapatunay mo, hindi mo napapatunayan sa banal na aklat dyan sa bagong tipan? So, ibig sabihin mo ba, sa'yo lang sarili o pag-intindi mo lang, hindi mo binabasa yung Biblia? Yes or no? No, binasa ko Hebreo 2:14, ang mga anak ng tao nakabahagi ng laman at dugo sa kanilang magulang at si Kristo ay ganun din. Yan, nasa tema yung ano ko, yung patunay ko. Next question. Next question, please. Okay, sunod na tanong. Tanong ha, ulitin ko. Yung paksa mo, papatunayan mo si Maria na may kinalaman sa kaligtasan. Okay, itong tanong. Sino sa mga tao dyan sa bagong tipan na sila may kinalaman na si Maria makaligtas o sa sangkatawan? Sino ang mga tao? Sagot? Lahat ng nagturo na ang dugo ni Kristo ang ipinantubo sa atin, alam nilang lahat, galing kay Mama Mary yun. Next question. Okay, sunod na tanong. Next question. Okay. Ito ha. Ito, umiwas kasi sa tanong eh. Ito, ulitin ko. No side comment tayo, bro. Pagpaksa mo, papatunayan mo. Sige, bro. Tuloy ka sa tanong, bro. Patunayan mo si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Ito ang tanong. Sinong pangalan sa bagong tipan na sila iniligtas ni Maria dahil siya may kinalaman? Sino? Lahat ng mga nagturo na ang dugo ni Kristo ipinantubo sa atin, alam nilang objection, lahat na ang moderator. dugo. Time stop. Time Okay. stop muna. So, ano yung objection natin? Negative? Ang objection ko, Mr. Moderator, sinong pangalan ng tao sa bagong tipan Okay. na siya may kinalaman sa kaligtasan? Sino?
Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro. I think si Bro Jeff ay naghahanap ng pangalan dahil sino or who. So, any counter objection doon, Bro Jando, or sasagot ka na doon sa hinihingi niyang sino or who? Pangalan daw, bro. Counter objection, moderator, Sige, lahat bro. ng Counter. lahat ng alagad nagturo, hindi lang isang tao. Lahat nagturo, kaya hindi lang isang tao. Next. Okay. Okay. So, yun na yung sagot Okay, niya, bro. sabi mo, lahat Lahat ng daw, bro. tao nagturo. Pwede ba Resume, bro. pagbibigay ng isang tao na nagturo na si Maria may kinalaman sa kaligtasan? Pwede ba makapagbigay sa mga apostol? Isang example ko si San Pablo. Nagturo siya na ang dugo ni Kristo ipinantubo sa atin at alam niya na ang dugo ni Kristo galing sa nanay niya. Next question. Okay. Anong nakalagay dyan sa sinabi mo? Yan sa Galatia 4:4. Anong nakalagay? Si Maria may kinalaman sa kaligtasan o yung sinabi ni Pablo nga sa dugo ni Maria? Ano nakalagay? Ang sinabi sa Galatia 4:4, si Kristo ipapanganak ng babae at ang si Kristo nagkaroon ng dugo dahil sa nanay niya. Next question. Sang-ayon ka na, walang mabasa dyan si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Sang-ayon ka. Hindi ako sumasang-ayon dahil ang ating paksa patutunayan ko at napatunayan ko na nga. Next question. Ito, sunod na tanong. Bilis ang oras. Sabi mo kanina, si Maria, si Kristo, ang dugo nagmula kay Maria. Ibig mo bang sabihin si Maria makaligtas din kasi may dugo mula kang Isos? Yes, dahil ang dugo ni Santa Maria na ibinahagi niya kay Kristo ang siyang ginamit upang magligtas si Kristo. Next question. Okay, saang talata si Maria, ang dugo ni Maria nakaligtas ng mga tao? Saan? Sabi sa Biblia, Gawa 20:28, ang dugo ni Kristo ang siyang Time. pinantubo sa atin. Time na. Okay, time na. Okay, so dyan Objection, natatapos. Okay, ano muna yung objection, bro, bago ko ituloy? Bro, Ang negative? objection ko, Mr. Moderator, ang tanong ko, Hindi, time na, bro. Nabutan na ng time, bro. Okay, kasi running time yan eh. At dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. Ayan. At bago tayo mag-ano muna kami, wait lang ha. Okay, so bago natin ituloy, meron mo ng babate. Okay, at tuloy-tuloy tayo mga kapatid. At medyo umiinit na ng konti, no? Ayan. At shoutout dyan sa lahat ng nasa live at nagla-live ngayon dito sa Debaters Convention sa Punto por Punto. I think dyan din kay Wendell Talibong sa 3M Media, sa mga SDA dyan nagla-live at kay doon sa Purok Kamataoran. Ayan. At please share yung lahat ng mga streaming dyan. At dako na tayo dito sa ating negative. Brother Jeff ng Seventh-day Adventist bilang negatibo. 15 minutes, bro. Your time start now. okay, salamat sa iyo, Mr. Moderator. Palaging umiiwas to ang aking katunggali. Bawat tanong ko, iniwasan niya. Sabi niya sa paksa na papatunayan na si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Yung binasa niya, mga kapatid, hindi po nababasa yung bawat ng aking mga tanong. Ayaw na kasi palagi siya nag-object. Kaya ito, mga kapatid, ang Maria po, sabi niya may kinalaman sa kaligtasan. Hindi po ito turo ng Biblia. Ang simbahang Katoliko po ang nagtuturo lang ng ganito. Walang kinalaman nito si Maria, mga kapatid, na tungkol sa kaligtasan ng tao. Si Maria po, isa pong instrumento lang. Siya po ay isang banal na tao tulad ng mga apostol, mga propeta. Yan po ang turo ng Biblia. Kung sakaling si Maria po may kinalaman sa kaligtasan, bakit hindi niya sinali si Satanas? Bakit hindi niya sinali yung si Adan si Eva? Diba? Kasi kung sakali lang,
kung sakali si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Ato na ay isalin na rin natin si Satanas. Kasi nang dahil si Satanas, si Kristo nagpapakamatay sa cross para sa lahat. Kung hindi nagkakasala si Satanas, walang tagapagligtas. At dyan naman kaada natin yung iba. Kung hindi man lang nagkakasala si Adan o si iba, wala rin Kristo na tagapagligtas. Kaya meron din silang kaligtasan kung sakali, isali na natin dyan. Bakit si Maria lang? Ha? Wala pong magliligtas kung si Maria po si Adan si iba kung sila'y nagkakasala kaya may Kristo na tagapagligtas. Isali na niya kung sakali. Kasi Biblia po hindi po nagtuturo kahit ang Diyos hindi po ito sinasabi. Palagi na lang sabi niya papatunayan. Siya lang yan po nag-iintindi, hindi po guni-guni lang po sa kanya. Hindi po yan turo ng Biblia. Kaya kayo magiginig dyan ng mga Katoliko, mag-isip-isip na kayo. Hindi yan turo ng Biblia po. Ang sabi sa Biblia po, walang iba ang magliligtas kundi si Kristo lang. Anong sabi dito sa libro ng Gawa? Ito malinaw. Hindi po wala pong kinalaman si Maria dito. Gawa kapitulo 4 sa talatang 12. Ano sabi dito? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na nasukat nating ikaligtas. Wala pong Maria dito, walang kinalaman si Maria dito. Si Kristo lang po, walang ibang pangalan. Bakit isali pa natin si Maria? Yan, malinaw po. Ito po ang doktrina ng Biblia. Si Kristo lang. Si Maria po, isa po ang sabi ko kanina, si Maria po, isa pong instrumento lang ng Diyos. Tulad ng ibang mga taong banal. Ito pa, dagdag pa ng talata. Ito pa ang turo ng Biblia at utos ng Diyos. Ito, dagdag ng talata sa Juan Kapitulo 14:6. Anong sabi dito? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa papagitan ko. Yan po ang turo ng Biblia. Yan po ang utos ng Diyos. Malinaw yun po yan mga kapatid. Wala pong Maria dito. Kaya isiningit nila si Maria. Walang kinalaman si Maria dito. Walang kaalam-alam si Maria. Bakit siya inidulo ng mga Roman Catholic? Wala po. Kahit apostol, hindi sila nagtuturo, walang sinabi na apostol na si Maria po may kinalaman sa kaligtasan. Hindi yan tinuro ng mga apostol. Lalo na kay Kristo. Hindi po yan. Kasi sabi nga ni Kristo yon sa Juan Kapitulo 2, babae, wala akong pakialam sa iyo. Wala nga pakialam si Kristo. Sabi yan sa Juan Kapitulo 2, versikulo sa talatang anong talata? Sa dito, 4. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Walang kinalaman si Kristo dito. Walang pakialam ka Maria. Hindi po tinuturo ni Kristo na si Maria may kinalaman sa kaligtasan, lalo na sa mga apostol. Kaya po, ang itong turo na ito sa madaling salita, turo po ito ng Roman Catholic. Turo po ito. Kaya ang banal na aklat, malinaw mga kapatid, walang iba kapatid na po lahat kay Jesus Christ. Diyan po nakasentro ang ating kaligtasan. Kung may kinalaman si Maria, isahin na rin natin si Pilato. Sabi ni Pilato, sino bibitawan natin? Si Barrabas ba o itong hari niyo, si Kristo? Yun. Binitawan si Barrabas at iniwan si Kristo. Isali na rin yun kung sakali. Kung may kinalaman si Maria.
At isalin mo na rin yung mga tao nagsisigaw, ipako mo sa cross, ipako mo sa cross. Isalin na rin yun, may kinalaman dun eh. Ipako sa cross. Kung sakali, may kinalaman din si Maria. Kasi walang kinalaman si Maria, wala po. O lahat ng mga talata niya, binabasa, kapatid. Kaya lang po ang nag-intindi. Wala po dito ang kinalaman sa kaligtasan. Ang dito po binabasa na mga talata, binabasa 1 Timoteo 2:14, Isaiah 7:14, Galatia 4:4, Hebreo 2:14, ano pa mga talata na binabasa niya, marami yon. Last Ang 8 ibig kong minutes. sabihin ng mga talatang ito, mga kapatid, tagapagkikinig, ito po ang talata na si Maria isang tao na katulad ng ibang mga propeta, mga apostol, na mga banal pinili sa Diyos para ang tagapagligtas isinilang. Yan po ang papel ni Maria. Hindi na po natin dagdagan ang banal na aklat na si Maria ay isang tagapagligtas, may kinalaman sa kaligtasan o ano pang mga doktrina na dinagdag. Hindi na po. Huwag na nating dagdagan ang banal na Biblia tungkol kay Maria, mga kapatid. Kaya si Maria malinaw dito sa Lucas Kapitulo 1:47, siya po ay nangangailangan ng kaligtasan. Ito, basahin ko. At nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Wala po ito, kapatid, wala pong kinalaman si Maria sa sinasabi ng aking katunggali. Sa kanya lang po yun. Sa kanya lang po ng mga pagkaintindi o interpret na tungkol dito sa banal na aklat dyan sa Bagong Tipan. Time stop Kaya na, nga time mga stop. kapatid, Time stop na, bro. I think merong nagsasalita. Edna, naririnig ka, Edna. Pakimute mo na. okay. Okay na? Tuloy po. Okay. Sige, bro. 6 minutes and 35 seconds. Tuloy, bro. Okay. Kaya nga mga kapatid, malinaw po ang aklat na sa Biblia kahit dito sa Juan Kapitulo 17, 17 versikulo 3, walang iba po ang pinadala tagapagligtas mula kay Kristo. Kaya po ang Maria dito sa banal na aklat, mga kapatid, malinaw po siya tulad sa atin. Wala po siyang kinalaman dito sa kaligtasan. Wala po siyang alam. Kung meron man dapat meron siyang basihan. O meron siyang mababasa. Sabi niya kanina papatunayan. At dapat yung pagpapatunay niya, meron pong basihan na mababasa sa Biblia kasi po yan po paksa na nakasulat eh. Pero binasa niya mga talata, wala namang mabasa. Ang nakasulat ng dugo, ano problema yung sa dugo? Kasi po, ulitin ko kanina, si Maria po, isa pong instrumento lang ng Diyos. Wala po siyang kinalaman dito. Ginamit lang po kasi ano siya na klase na tao, mababait, kaya siya pinili ang Diyos. Kaya lang ito ng mga kapatid nating mga Katoliko, sobrang idolo nila kay Maria po, kaya pinapalaki nila, gagawa ng doktrina na wala pong basihan sa banal na aklat. Yan po ang aking pagpapatunay sa kaniyang paksa po na aking pagwasak ng kanyang presentation. Kasi po, hindi po yan turo dito sa Bagong Tipan. O kahit saang talata sa Biblia, wala po ang basihan. Sabi niya kanina, meron. Pag meron, basahin mo. Ayaw na basahin, nag-object siya eh. Ibig sabihin, pag object ka, wala kang babasahin. Sabi mo, puro lang papatunay. Papatunay mo yung paksa. Sabi ng paksa mo, si Maria may kinalaman sa kaligtasan sa
Biblia, yung basihan ng Biblia. Oh, yan po kasi po wala po siyang binabasa kahit isang talata at palagi rin siya nag-object. Palagi po siyang umiiwas sa aking tanong. Oh, kaya po kapatid, malinaw po ang Biblia. Kahit sino naman magbabasa, no? Wala pong Maria dito na may kinalaman sa kaligtasan. Sabi na ni Kristo wala akong pakialam sa iyo babae. Sabi naman ito ang katunggali ko na si Jundo, na meron. Kung meron, saan? Yung bang dugo? Doon siya umawag sa sa dugo. Dugo daw ni Kristo. Wala problema, yung dugo, nagmula ka Maria, ibig bang sabihin, may kinalaman na. Hindi po yan turo ng Biblia. Hindi po yan turo. Malinaw ang Biblia, huwag natin dagdagan. Kaya mga kapatid nating mga Katoliko, kung nakikinig kayo, magising na kayo, balik kayo sa Biblia. Mag-aral kayo, huwag kayong makinig sa mga sinasabi na sa mga wala pong basihan sa Biblia. Sundin natin po ang Biblia kasi ito po ang ating basihan sa ating kaligtasan. Wala nang iba tagapagligtas except Jesus Christ po. Yan po ang aking pong pagpapatunay na si Maria po wala pong kinalaman dito sa kaligtasan. Sana po naunawaan nito na aking katunggali na hindi na po siya hindi na po siya magtuturo ng ganitong klase na hindi po basihan ng Biblia. Sundin natin, sabi kasi ng Biblia dito na dito sa Juan 17 versikulo 3, anong sabi dito? Ito lang po. Hindi natin po isali si Maria. At itong buhay na walang hanggan na ikaw makilala nila sa isang Diyos, tunay siyang sugo sa makatuwid bagay sa Kristo. Ito pong talata na binasa ko, wala pong kinalaman, wala pong Maria dito. Wala po, isinali lang sa kanya. Ginamit na yung mga talata nga na Hebreo 2:14. Walang problema dyan tungkol sa dugo. Kasi po, normal lang yun kasi si Maria, isa pong babae na birhen. Isa pong babae, kaya po ginamit na ibig sabihin. May kinalaman ba? May kinalaman na. Dahil dyan, isinilang ating tagapagligtas. Mali po yan. Hindi po yan turo ng Biblia. Turo po yan ng Katoliko. Wala pong basihan. Kaya malinaw kapatid, yung kanyang Just 1 presentation, minute. yung paksa niya po, wala pong basihan sa Biblia kasi palagi siyang umiwas. Yan lang po, Mr. Moderator, at handa na po ako sa aking mga kasagutan. Okay, at dyan natatapos ang unang pahayag din ng ating negatibo, Brother Jeff ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa pagtatanong, 10 minuto ito. At wait lang, set ko lang yung time ni Brother Jando. Okay, 10 minutes Brother Jando sa iyong unang pagtatanong. Your time start now. Tanong. Brother Jeffrey, tanggap mo ba yung sa Efeso 1:7 na tinubos tayo ng dugo ni Kristo? Tanggap mo ba yon? Yes, tanggap ko yan, pero wala po diyang basihan na Maria, wala po diyang may kinalaman na Maria. Wala pong problema dyan, tanggap ko yan. Pero natanong. Next question. Okay, tanggap mo ba yung sa Hebreo 2:14 na ang mga tao nagkaroon ng laman at dugo, ganun din si Kristo? Okay, itong sagot. Lahat ng mga talata na binabasa mo, tanggap ko yun. Ito, wala pong kinalaman si Maria dyan. Kasi po, si Maria isa lang pong instrumento ng Diyos. Wala po, hindi yan tinuro ni Kristo, hindi tinuro ng apostol. Yan ang sagot ko. Tanggap Next mo question. ba na gaya natin, nagkaroon tayo ng laman at dugo sa magulang, ganun din si Kristo? Tanggap mo ba yan na si Kristo nagkaroon ng laman at dugo sa nanay niya? Oo o hindi? Wala po tayong problema. Kita mula sa dugo ng ating mga magulang,
Kahit si Kristo, wala pong problema siya mula sa kanyang ina. Ang akin lang po, si Maria walang kinalaman dito sa kaligtasan. Kasi po, si Maria instrumento lang. Turo nyo lang, hindi po yan Next basihan question. sa Biblia. Sabi mo si Santa Maria ay instrumento. Tanggap mo ba na ginamit siyang instrumento para magkaroon ng dugo si Kristo? Oo o hindi? Okay, yeah. Ito, si Maria po, tulad ng mga apostol, sinabi ko kanina. Objection, tulad ng moderator. apostol, mga propeta. Time stop muna. Okay. So ano yung objection natin? Okay. Affirmative? Categorical question must be answered categorical. categorically. Okay. So ano nga ulit yung categorical mo, Bro Jando? Tanggap mo ba na si Santa Maria ginamit na instrumento para magkaroon ng dugo si Kristo? Oo o hindi? Okay, So, sagot hindi ito. pa. Tanggap ko si Maria instrumento. Pero ito ha, si Maria po, ang pag-instrumento ni Maria tulad ng mga propeta, tulad ng mga apostol. Objection, moderator. Hindi po ibig sabihin. Time stop. Okay, ano ulit yung objection natin? Very Affirmative. specific ang tanong ko, tanggap ba niya na si Santa Maria ginamit na instrumento para magkaroon ng dugo si Kristo? Oo o hindi? Okay, so ganito. Okay, sinagot ko na yan, Mr. Wait Moderator. lang, bro, Jeff. Sabi ko, Wait lang, tanggap Jeff, po, ha? oo. Yan, Ito, yan. bakit? Yan. Kasi Okay. po, tulad Wait yan lang, ng bro, mga... Jeff. Wait lang, bro, Jeff, Matadali ha? lang. Wait lang, bro, Jeff. Para maging clear tayo. So, ang sagot niya, bro Jando, meron doon, di ba? Oo, hindi. So, oo. Bibigyan ko siya ng 20 seconds sa pagpapaliwanag dyan, bro Jando. So, pasok mo yung 20 seconds mo, Okay. bro Jeff. Time ratio. Okay, ito. Okay, ang aking pagtanggap po, instrumento si Maria tulad ng mga apostol, tulad ng mga propeta, pero hindi po siya may kinalaman sa kaligtasan. Yan po ang patunay. Yan ang aking pagtanggap. Sunod na tanong. Next question. Saan kinuha ni Kristo ang kanyang dugo para matubos tayo? Okay, ang dugo ni Kristo mula kay Maria, pero hindi ibig sabihin si Maria dito may kinalaman sa kaligtasan. Dinagdagan niyo po ang Biblia. Kaya po hindi po tinuro ng Kristo, hindi tinuro ng mga apostol. Kaya po walang basihan sa Biblia. Walang problema. Si Kristo Ayan, ang dugo mula kay Maria. Next question. Ngayon, tinatanggap mo na ang dugo niyang ipinantubo sa sangkatauhan ay galing kay Mama Mary. Wala po tayong problema. Kahit sino po, mga Kristiyanon dito sa mundo, wala problema. Pero wala pong kinalaman si Maria sa kaligtasan. Yan po, balik ka sa paksa. Wala problema tayo. Kaya nga, walang kinalaman si Maria sa kaligtasan. Wala problema sa dugo. Yan po ang aking Next question. Okay, at tanggap mo rin ba na yan ang turo sa Katoliko na ang dugo niyang ipinantubo sa tao ay galing kay Mama Mary? Okay, objection, moderator. Time stop. Okay, ano yung Balik po objection? siya sa paksa. Negative? Okay. Balik po tayo Counter sa paksa. objection? Yung paksa niya, si Wait lang, bro Jando. may kinalaman. Tungkol naman sa dugo, wala problema. Kahit sino, wala pong lalabag dyan. Kaya pong paksa niya, may kinalaman. Wala Okay. problema. Kahit sagutin ko yan, madali lang yan. Balik sa Okay. paksa. Okay. Counter? So, counter objection muna bago ko mag-ano. Sige pa. Sabi niya kasi kanina, moderator, narinig naman natin lahat yon. Yan ay turo lang ng Katoliko. Kaya ang tanong ko sa kanya, sana moderator, sagutin niya na tanggap mo ba na turo namin sa Katoliko na ang dugo ni Maria na ang siyang ginamit ni Kristo pantubos ang katauhan. Sinabi niya kanina yan eh. Okay. Turo ng Katoliko. Okay. Hindi ako lumalabas sa paksa. Okay, so ganito. I think yan na yung sagot niya doon sa tanong mo, Jando. Sabi niya, walang problema. Meron pa siyang mga dagdag doon. I think yan yung sagot niya. I-ano mo na lang, bro. Pwede kang mag-follow up doon. So, next question tayo, bro Jando. Okay. Sabi mo kanina, Hello. sabi Hello. mo kanina, Time stop. Well, Bro Jeff? Bro Jeff? Bro? Nawawala si Bro Jeff. Bro Jeff?
Nadidinig ba ako? Hello, Bro Jeff? Nadidinig ba ako? Okay, okay, salamat. Bro Jeff? Nawawala ka, Bro Jeff? Ted na, gawin mo ko co-host Ted na. Si Jeffrey, hindi siya muted. Hindi muted si Jeffrey. Okay. So I think meron tayo. Hello. Yan. Bumalik na. Oh, Bro Jeff, ano yung concern natin, bro? Okay, nabalik na po. Pasensya na po. Nawala ang signal ko. Sige. Meron tayong Sige, concern, pakiulit, bro, ano? bago tayo okay. So, tuloy tayo, bro. 6 minutes and 37 seconds. Tuloy yung tanong, bro. Okay, next question. Sabi mo kanina meron kaming dinagdag sa Biblia. Anong talata ng Biblia ang aming idinagdag? Meron tayo. Hello. Ito po ang dinagdag nyo. Yung paksa mo may kinalaman sa si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Hindi po yan tinoro ng apostol. Hindi po yan tinoro ng Kristo. At lalo na hindi tinuro ng Diyos. Kaya po dinagdagan nyo ang Biblia. Next Yan po question. ang aking sagot. Anong talata ang idinagdag namin? Ano mo nga para basahin ko rito? Okay, objection moderator. Time stop. Okay, itong objection ko. Okay, anong objection natin, bro? Yung sabi na kanina, patunayan. Patunayan, pero hindi binabasa. Ngayon, nagtatanong naman siya sa talata. Yan po, ibalik sa kanya. Kaya nga, yung tanong niya, Wait saan lang, bro. talata? Okay. Okay. Counter bro, Sinabing, counter. Teka, bro. Sorry ako moderator, hindi Kasi pa ako tapos. Teka, hindi ko pa maintindihan yung objection eh. Bro Jeff, ano yung pinaka-objection mo, bro? Objection tanong na niya? Mr. Moderator, yung tanong niya, yung naghanap siya ng talata. Okay. Kasi sabi na kayo na papatunayan pero hindi na binasa. Ngayon, tinatanong niya ako, ba't nga ako naghanap ng talata? Wala namang talata dyan, dinagdagan niya eh. Pag sinabing walang talata, ibig sabihin dinagdagan. Hindi na siya kailangan maghanap ng talata. Okay. So, yung objection mo doon sa tanong niya, sinasabi mo na yung kanya ay walang talata, tama? Oh. Okay. Patunay. So, counter objection mo na doon, bro Jando. Counter objection ko kasi kanina pa siya nagbibintang sa akin na dinadagdagan daw ng Katolikon talata ng Biblia. Dahil dinadagdagan, gusto ko ng pruweba na merong ang talatang idinagdag. Titingnan ko sa Biblia ko rito kung mababasa ba yung sinasabi niya ang talatang idinagdag. Kasi nagdadagdag na tayo eh. Kaya inahanapan ko siya, sinabi niya yan kanina eh. Okay. Okay, ito sagot. Okay, ito bro. sagot objection moderator. Okay, I think yan na yung sagot mo, bro. Sasagot ka sa tanong niya, tama? Okay, sige, sagot ko ito Mr. Moderator, ito. Sige, bro. Yung I-on ko lang yung talata na time, bro. binabasa niya. Wait lang, bro. I-on ko lang yung time. 5 minutes and 53 seconds. 20 seconds sa pagpapaliwanag, bro, Jeff. Pasok mo yung sagot mo, bro. Objection muna ako moderator, objection. Objection, time stop. Okay, Objection. ano yung objection dito? Yung objection ko moderator, naghahanap siya ng talata. Yes. Sabi niya kanina, meron. Sabi, may talata binabasa niya. Yung binabasa ng talata, 1 Timoteo 2:4, yan po ang mga ginamit. Yan po ang ginamit ng mga talata, pero wala namang basa na may Maria na kinalaman sa kaligtasan. Yan po ang mga talata. Okay. So I think yan na yung sagot niya, bro Jando. Mag-follow up ka na lang, bro. Tuloy yung tanong mo, bro. Salamat. Sabi mo, hindi turo ng Biblia. Tanggap mo na ba ngayon na turo pala ng Biblia na dugo ni Kristo galing kay Mama Mary pinantubo sa mga tao? Oo, hindi. Okay. Tanggap ko dugo ni Kristo pero wala kang mabasa, hindi po turo ng Biblia, si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Walang problema sa dugo po. Kahit sino naman walang problema na mag-Kristwanon. Sunod na tanong. Next Tanggap question. mo na ba ngayon na turo sa Biblia na ang dugo ni Mama Mary ang ginamit ni Kristo pantubo sa mga tao? Okay, ito yung sagot.
Paulit-ulit kasi ang tanong, wala na bang tanong? Wala po Hindi. tayong problema dyan. Balik ka sa paksa mo. Ang paksa mo po, ito ha, ang paksa mo, si Maria may kinalaman, ba't dyan ka nakapokus sa may dugo? Wala nang problema yan. Kanina pa ako dyan, sinabi ko na sa'yo, walang problema. Kahit sino naman katunggali, wala nang problema eh. O, di ba? O kaya nga, ang balik ka sa paksa mo. Next Yan question. po ang papatunay, iniwasan Next ng paksa question. eh. Time's up. Next question. Wala na akong tanong, moderator. Sinagot niya Times. lahat eh. Okay, okay. Ay, So, i-waive mo na. malaki pang oras mo? Wait lang. Wait lang bro, huwag kayong mag-usap ika-confirm ko lang ulit. Bro Jando, i-waive mo na yung 4 minutes mo bro. Yes, Kaya i-wave ko nga, na. Nasagot na 4 niya minutes. lahat eh. Lahat ng gusto Okay. ko makuha. Nakuha ko na eh. Okay. Wait lang Ayaw bro mo, Jeff. magtanong ka pa. Wait lang bro Jeff, huwag kayong mag-usap bro. Huwag kayong mag-usap bro. So, okay. So, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first stand at first cross, at ayon sa ating napagkasunduan kanina, meron silang 10 minutes na final conclusion. So, ang mauna dito ay si Bro Jeff. Pero bago yan, shout out muna sa lahat ng nasa live dyan sa Punto por Punto, sa Debaters Convention, at sa live ni, I think nagla-live din si Brother Wendell Talibong, yung sa 3M Media ng SDA, at yung sa Puro Kamatuoran, I think maraming mga live viewers dyan. At papayagan nyo ba kaming magbasa ng ilang comment dito? Yes. Pero, Go ahead. Go ahead bro. Go ahead. okay. So, sabi ni Eliseo Omegali, saan mababasa na umakyat siya sa langit po? Basahin mo po ako, maglipat ako ng relihiyon. Sabi naman ni Rio Ramos, generally speaking po, tama si Pastor. Lahat ng yari ay konektado at may kinalaman sa kaligtasan. Tama din si Bro Jando, especially speaking, pointing to Mama Mary as part of salvation. Kaya stick to topic po tayo, both debaters. God bless. At sabi naman ni Jarid Solis, pahayag 12:1 hanggang 7, babaeng nanganak ng lalaki na maghahari. At sabi ni Alfredo Rivera, hindi daw turo ng Biblia. Sabi naman ni Nester Becas Canilio, ang babaw ng basihan mo. Tor, napahina ng konti mo, simpleng logic di mo makuha. Little knowledge is very dangerous and too much ignorance can lead you to death. At shoutout din kay sino pa to? Okay, magbabasa tayo ng iba. Kay Jerry Binalde, as human nature, affirmative naturally process yun iho na merong dugo ang nanay. Normal, merong dugo ang anak. Ngunit sa pagtubuos ng kasalanan, si Jesus ang kabayaran sa kanyang buhay. Inalay niya ay siyempre namatay dahil inunan niya ang kanya kahit kay Maria pa yan galing. Labas na doon si Maria dahil wala nang ibang tagapagligtas. At sabi naman ni Alfredo Rivera, Jeff, walang idinagdag, unawa mo lang ang problema. Ayan, so napakabilis yung ng ating comment box at dako tayo sa final conclusion. Brother Jeff, bilang negatibo sa ating paksa ngayon, bibigyan kita ng 10 minuto sa final conclusion. Your time start now. Okay, salamat sa iyo, Mr. Moderator. Malinaw po, ang Biblia, ulitin ko, kahit sino mang mga Kristiyano, wala pong lumabag tungkol sa dugo ni Kristo na namula kay Maria. Kaya nga mga kapatid, dito po sa ating debate, sa debate namin Jundo, yung paksa niya, iniwasan na niya. May kinalaman si Maria sa kaligtasan. Yun po ang gusto kong malaman. Yan po. Wala siyang nabasa doon sa nakapokus sa dugo ni Kristo. Mula kay Maria. Kahit sino naman common sense lang po gamitin natin. Common sense, wala pong sino, hindi naman siguro kahit sinong Kristiyano, wala pong problema kasi po nagmula po ka Maria para isinilang kay Kristo. Wala pong problema. Ito po ang problema, yung paksa mo na si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Yan po ang problema. Sayang yung oras mo, malaki pa 4 minutes. Ibig sabihin, wala ka ng tanong. Oh. Yung
yung comment mo sa akin doon sa messenger, sabi mo 20 minutes at saka 10. Mahaba yun. Kaya ito, 15 minutes lang. Iniwasan mo yung 10 minutes. 6 minutes lang. Marami sa sana yung tanong mo. Kaso ni-wave mo na eh. Naghintay ako yung mahirap na tanong, wala na pala. Kaya po mga kapatid, malinaw po, sa gabing ito, ang aking katunggali po, wala po siyang napapatunay na yung paksa niya na mabasa o tinuro ng apostol o tinuro ni Kristo. Wala po yan mga kapatid. Pinapaulit ko na. Kayo na po ang humusga sa gabing ito mga kapatid. Yung kanyang pinatindigan yung paksa niya, lahat po ng mga talata, wala pong problema tungkol sa dugo ni Kristo na nagmula kay Maria. Wala pong problema yan. Sabi na kanina, sangayon ba ako na si Maria instrumento? Yes po, wala problema yan. Si Maria tulad ng apostol, mapropeta. Pero hindi po siya, wala po siyang kinalaman dito sa kaligtasan. Yan po ang aking pagsira sa kanyang paksa. Kaya nga kapatid, ang Biblia malinaw naman. Ang Diyos po kahit sa lumang tipan, kahit walang Maria mga kapatid, meron ng Kristo. Meron na pong Kristo. Kasi wala namang imposible sa Diyos. Kahit walang Maria, merong Kristo. Huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Maraming paraan po ang Diyos. Marami. Kahit walang Maria. Pero pinili na si Maria, pinili. Kasi po, nakahula na po sa lumang tipan na isinilang ang ating tagapagligtas. Wala pong problema sa dugo. Ulitin ko, tungkol sa dugo, wala po akong tutol dyan. Tutol ako dyan. Wala pong problema dyan. Lahat naman kahit sino naman. Common sense na lang po, gamitin natin. Iniwasan mong paksa. Kanina pa natapos na ang ating debate, iniwasan mo yung paksa Yung paksa mo, si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Iniwasan mo na, doon ka na nakapuko sa dugo. Kaya pala, tinigil mo ng oras kasi naubusan ka ng tanong. Naghintay sana ako ng mahirap na tanong, wala pala. Malinaw po ang ating narinig karon na ngayon sa gabing ito na yung matalata na aking binabasa na wala na pong kailangan si Maria dito. Yung sa Apokalipsis sa talatang 19, talatang 22 at saka sa versikulo 19. Huwag po dagdagan. Anong sabi dito? Malina po. Last 5 minutes. Tulad dito. Huwag pong dagdagan at huwag pong kunin yung nakasulat. Ito ang kapatid natin nagpapatunay, dinagdagan po ang Biblia na si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Dinagdagan niya at wala naman siyang nababasa. Yung mga talata na binabasa niya, yung 1 Timoteo 2:4, Isaiah 7:14, Galatia 4:4, Hebreo 2:14, Efeso 1:17, Hebreo kapitulo 10, versikulo 5. Gawa 20:28. Wala pong problema dito. Ang problema dito, si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Hindi po ito mababasa sa mga talata. Kaya nga umalis na sa kanyang paksa. Iniwanan na niya Doon siya nakapokus sa dugo. Wala nang problema sa dugo. Akala ko ba ang paksa natin si Maria
may kinalaman sa kaligtasan, ba't ka doon nakapokus sa dugo? Wala naman tayong debate tungkol sa dugo. Kahit sino naman common sense po, gamitin natin. Kapatid, na Jundo, common sense po. Wala problema sa talata. Yung aking hinihintay na babasahin mo na si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Yan po ang aking hinihintay, pero wala ka pa ring talata na tapos ng ating debate. Hindi mo pa rin napapatunayan na si Maria may kinalaman. Guni-guni mo lang yun Pag intindi mo lang yun, wala pong basihan. Sa Bisaya pa, imo ra nang sabot-sabot. Imo ra na masabot. Ha? Malinaw po, open, mga kapatid. Kaya nga, sa susunod, dapat po may basihan tayo sa Biblia. Huwag po yung sariling opinion mo lang. Dinagdagan ng Biblia Sabi na meron, wala palang mabasa. Yan sa paksa mo. Malina po mga kapatid na ang aking katunggali po, hindi po niya napapatunay ang kanyang paksa dahil siya po nakapokus sa dugo ni Kristo. Yan ang aking pagsang-ayon kasi po hindi po yan paksa Sabi na kanina, sang-ayon ka ba sa dugo ni Kristo mula ni Maria? Wala problema dyan. Hindi yan paksa natin. Focus kayo sa paksa mo. Hindi po yan paksa. Wala problema sa dugo. Kahit sino namang tatanungin mo, wala problema dyan. Problema mo yung paksa Last 2 minutes. Burasan mo na. Salamat sa lahat na nakikinig. Gumising na tayo mga kapatid na Katoliko. Basa na po tayo ng Biblia. Maghanap na kayo ng katotohanan. Mag-research po kayo sa doktrina ng Seventh Adventist. Hindi po yung turo ng hindi mula sa Biblia. Mga turo yun po yun mula sa Simbahang Katoliko. Si Maria may kinalaman sa kaligtasan. Gumising na po tayo. Open-minded po tayo. Buksan natin ang ating isipan at ang ating puso. Mga kapatid, salamat moderator ito iwag ko na pong oras para po makasimula na aking katunggali na si Brother Jundo. God bless po magandang gabi sa ating lahat. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Brother Jeff ng Seventh-day Adventist. At syempre, ito yung ating huli, si Brother Jando. Bibigyan ko siya ng 10 minutes para naman sa kanyang final conclusion sa paksa niya na Brother Jando will prove that Mama Mary plays a big role with regards to saving the people against saving the people. Ayan. So, Bro Jando, 10 minutes. Final conclusion. Your time start now. Okay, thank you sa lahat ng mga nanonood. Etong sinasabi ko, pagdating sa dialogo, hindi kailangan lahat idaan sa pilosopo. Kung sino man nanonood nyo na intelihente, alam nila, sabi ni Brother Jeffrey, common sense. Hindi gawin natin yung common sense natin. Bumagsak siya, unang-una. Ito 3A Media to Pasalitain natin ng isang membro ng 3A Media. Ano ang ibig sabihin ng pamatudan ko o patutunayan ko? Ito. Akong pamatudan, basihan sa Biblia. Wala mag-inong litra. Ang sabi po doon, lipat ko muna yung audio natin. Ang sabi doon, ulitin ko, ito sinasabi sa naturang kanyang kasamahan sa SDA na sa 3A Media rin. Akong pamatudan, malukang pamatudan, basihan sa Biblia. Wala mag-inong litra po litra. Yan, sabi ni Jerry Laig. Pag sinabing patutunayan ko, ibabatay sa Biblia. Walang sinasabing letra por letra. Ulitin natin. Akong pamatudan, malukang pamatudan, basihan sa Biblia. Wala mag-inong litra po litra. Yan ang sinabi ng kasama mo. Sana alam mo yun. Pangalawa, ano pa ang sinabi ni Jerry Laig? Eto, pakinggan naman natin. Akong pamatudan, malukang pamatudan, Teka. basihan sa Biblia. Ito pala.
ang sayop nga pangutana, dili ka paabot o gustong tubag. Ang maling tanong, wag umasa ng tamang sagot. Unang-una ganito. Ang paksa ko kasi patutunayan ko ni si Santa Maria ay may kinalaman. Tutol siya doon. Bakit sinabing, let us use our common sense ha? Pag sinabing merong kinalaman, meron siyang ginawa na si Kristo'y nagligtas. Sabi niya si Santa Maria ay instrumento. Instrumento nga siya. Siya ang naging instrumento kaya si Kristo nagkaroon ng dugo. O di may kinalaman nga. Pag sinabi mong walang kinalaman, dapat wala. Wala siyang bahagi. Kahit dugo, kahit laman, kahit buhok, kahit hibla ng buhok, wala. Dapat ganun kung walang kinalaman. May kinalaman siya yung dugo niya. Yung dugo niya. Dahil dugo niya ang ginamit ni Kristo, may kinalaman siya, tanggapin mo man yun o hindi. Ang kaso nga lang, si Brother Jeppy naghahanap ng letra por letra Yun ang problema doon. Naghahanap siya ng letra por letra. Hindi lahat na letra por letra. Sabi nga ni Jerry Laeg ng 3A Media, sabi ni Jerry Laeg, pag sinabing patutunayan, ibabatay sa Biblia. Tinanong ko siya kanina, turo ba ng Biblia na dugo ni Kristo ay pinantubos sa sangkatauhan? Sabi niya, turo ng Biblia. Nasa Biblia yon. Next, turo ba ng Biblia na ang dugo ng anak ay magmumula sa kanyang mga magulang? Hebreo 2:14. Sabi naman niya, turo yun ng Biblia. Ayun, badshot na siya doon. Bakit? Kasi ang magulang na pinagkuhanan ni Kristo ng dugo upang iligtas sa sangkatauhan yung nanay niya. Ngayon, ano ang sinasabi sa Job 14:4? Sabi sa Job 14:4, mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Meron ba? Gamitin natin ang ating common sense. Kung si Santa Maria, marumi yung dugo niya, masama yung dugo niya, hindi yung gagamitin ni Kristo para ipantubo sa sangkatauhan kung masama at marumi. Kaya nga siya nilinis Kaya kami sa Katoliko, meron kaming turo, si Santa Maria, ang kanyang kaligtasan is preventive, prevent siya para hindi siya magkasala. Nilinis siya para hindi siya magkasala. Kaya yung ang dugo niya ang gagamitin upang ipantubo sa sangkatauhan. May kinalaman ba? Merong kinalaman. Kasi dugo niya Pag hindi niya dugo yun, wala siyang kinalaman. Yung katawan na pinako doon sa cross, kanino galing yung katawan na yon? Santa Maria. May kinalaman ba? Oo. Maliban na lang kung hindi galing kay Santa Maria ang katawang tao na yon. Dagdagan pa natin yung mga ginamit niya, no? Sabi niya rito, kung hindi raw nagkasala si Adan at Eva, wala raw Maria na ipapanganak sa mundo. Natawa ako doon. Kung hindi daw nagkasala, mali ka dyan. Hindi pa nagkasala sina Adan at Eva. Meron ng utos ang Diyos sa Genesis 1:27 hanggang 28. Sabi doon, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang, isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo. Hindi pa nagkakasala, may utos na magpakarami kayo. Kaya, kung nagkasala man o hindi, may utos na. Kung hindi sila nagkasala, may utos. Kung sila nagkasala, may utos na magpakarami. Kaya kung nagkasala man sila o hindi, may utos na magpakarami sila. Damay Santa Maria doon. Ngayon, ginamit niya yung kasal sa Cana, yung sa Juan 2. Tandaan mo, sinabi nga niya, babae, wala tayong kinalaman dito. Bakit? Iba ang kakasali, bisita lang naman tayo. Pero tandaan mo, nang dahil kay Mama Mary, napilitan si Kristong gumawa ng kanyang unang milagro. Napilitan dahil sa nanay niya. Pangalawa, dinagdagan ko raw ang Biblia. Hinanapan ko talata. Anong talata dinagdag ko? Wala namang maituro. Pag sinabing dinagdagan ng Katoliko Biblia,
Dapat may pakita ka, eto sinasabi sa ikalawang Timoteo 6:21, ang tunay na Biblia walang unang Timoteo 6:21 hanggang 4 lang. Kayo napunta kayo sa 6:21, dinagdagan nyo, dapat may prueba na dinagdagan nga namin. Ayon sa unang Timoteo 6:21, si Maria ay dapat ganun, di ba? Kung dinagdagan, kaso wala. Ginamit niya yung Apocalypse, Revelation chapter 22 verse 19. Last 3 Naunawaan minutes. ba niya yun? Anong sinabi rito? No? Basahin natin. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito. Ano yung propesiyang ito? Yung aklat na daladala ni Apostol Juan doon sa bukid sa isla sa Patmos. At yung daladala niya doon, hindi yung buong Biblia, kundi yung lang Revelation. Kaya kaya nga sabi sa Bisaya pa, si bisan kinsang magadugang, dugangan usab kaniya ang hampak, nagisgutan, nining basahuna. Ano yung hampak? Di ba nasa Revelation 16 yon? Oh, ang unawa nila, buong Biblia to eh. Hindi, Revelation lang yan dahil hindi daladala ni Apostol Juan sa isla ng Patmos ang aklat ni Apostol Pablo, ang aklat ni Apostol Mateo, aklat ni Apostol Juan, aklat ni Lucas, aklat ni Marcos, hindi niya daladala. Yung sinabi niyang huwag niyong dagdagan ang propesiyang sinasabi sa aklat na ito, yon ang Revelation. Oh, ngayon, napatunayan ko ba? Napatunayan. Tinanggap niya. Turo ng Biblia, turo ng Katoliko, ang dugo ni Mama Mary na siyang ginamit ni Kristo pangligtas sa sangkatauhan, galing kay Mama Mary yon. Kaya may kinalaman. Hindi na muna hanapan letra por letra. Dahil kapag letra por letra, mabubulag ka. Alam mo bakit? Sa Biblia, walang mababasa letra por letra na San Pedro may asawa. Kahit isang talata, wala kang mababasa si Pedro may asawa. Ang mababasa sa Biblia, si San Pedro merong biyenan. Wala kang mababasang si Pedro may asawa. Ang sinabi lang si Pedro may biyenan. Kung dahil meron siyang biyenan, use your common sense. Sabi mo, use your common sense. O common sense, may biyenan siya. Kahit walang letra po letra may asawa siya. Si Kristo, yung dugo niya, galing sa nanay niya, kahit hindi mo basta letra po letra, ang katagang kinalaman, dahil sa nanay niya nang galing yon, may kinalaman nga. Maliban na lang kung tatanggapin mong hindi dugo ni Santa Maria yon, wala siyang kinalaman doon. Kung hindi galing yung katawang ipinako sa cross, hindi yung galing kay Mama Mary, wala siyang kinalaman doon. Pero sad to say, galing lahat yun kay Mama Mary. Kaya napatunayan ko ang tema ko. Ganyan, ang tawag dyan, analysis, deduction, final conclusion. Yan ang tawag doon. Pag nag-iimbestiga ka, you must learn how to connect the dot. Common sense. Yung mga nandyan nanonood, alam nila ang common sense at alam nilang ikaw ang bumagsak ngayong gabi. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang debate natin sa gabing ito between John Doe ng Catholic versus Brother Jeff ng Seventh-day Adventist sa topic na patutunayan ko o I will prove that Mama Mary play a big rule with regards to saving the people. At bago natin i-end yung ating live, syempre bigyan ko muna sila ng time na magpasalamat sa lahat ng nanonood, sa lahat ng Zoom participant natin. At syempre sa lahat din ng makakapanood pa nito dahil for sure pupunta ito sa mga YouTube channel ng mga nasa nagla-live streaming ngayon. So unahin ko na si Brother John Doe. At least wag na tayong magbanggit patungkol sa debate dahil tapos na. No rebuttal ito. Pasalamat lang ito, Bro John Doe. Pasalamat ka kapatid. Okay, maraming salamat sa inyong lahat na nandyan, yung mga naka-raise hand dyan para gustong magtanong. May oras pa naman tayo. Sasagot ako sa mga katanungan. Ewan ko na lang sa katunggali ko kung tatanggap pa siya ng katanungan mula sa inyo. Nasa kanya na po yan. Basta ako, pag hanggang 10 po tayo, pag may oras pa, sasagot po ako ng mga katanungan. Maraming salamat po, Devcon. Okay. At syempre, yung ating kapatid din na Seventh-day Adventist, Bro Jeff, pasalamat ka kapatid.
Salamat. Salamat sa iyo, Mr. Moderator, at sa aking katunggali, no? Sa lahat ng nakikinig sa gabing ito, salamat. Ito po, wala po ito personalan, doktrina lang po. Nakapokus lahat sa debating ito. God bless po o magandang gabi Okay. sa lahat. Meron Balik sa ba iyo, kayong mga moderator. programa, Jeff? Baka gusto nyo silang imbitahan. Meron po ako, Sige, bro. Mr. Moderator, sa aking live lang po dito sa aking timeline. Mhm. Every Monday, Wednesday at Friday. Yan po at meron din sa Martes at saka araw ng Webes yung tinatawag natin na diskarte sa atake. Yan po ang aking programa. Okay. Sa So, timeline maraming- po, Facebook ko, wala po. Okay. Sige. At salamat, Bro Jeff. So, kung gusto nyo subaybayan si Bro Jeff, At punta na kayo sa po, kanyang sa timeline. Trimedia po pala. Trimedia, Yes. sa lahat ng Trimedia members, magandang Mhm. gabi po. At Ayan din, mga kasama, Okay, so yan din 3M Media daw, sabi ni Jeff. At Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa lahat ng aming sponsor, tantra-veda.com at yung tinatawag naming konsilyo ng mga maysaya na pinangungunahan ni Brother Cal. At mamaya magla-live kami ulit dahil merong debate sa Debaters Convention. Alvin Gitamundok ng Catholic versus... sana po ako. Salamat, moderator. Yes, bro. So, Yes, moderator, salamat. Baba na po ako. sige bro, salamat. At Debaters Convention, yun nga, mamaya meron kaming debate na magaganap. Ustad Ali Sultan ng Islam versus Alvin Gitamondok ng Catholic, alas 10 yan ngayong gabi. At bukas po, si Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist versus Pastor Rayan Fuentes ng Baptist. At YouTube channel namin, Debaters Convention. Please subscribe. Follow nyo yung page namin, Debaters Convention. At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin directly, Russia Vista, or mag-message kayo sa Debaters Convention at para mabigyan namin kayo ng schedule, or kung gusto nyong makipag-sharing, nandyan lahat. Maraming dyan sa loob ng Debaters Convention. Pwede namin kayong sendan ng links 24/7 yan. Walang pahingahan dyan sa Debaters Convention. Klase-klaseng pananampalataya ang meron dyan. Bible believer, Quran believer, meron kaming atheist, agnostic, at kahit yung tinatawag naming attorney ni Satanas sa Sisispo, na sana magkaroon na kami ng schedule ni Brother Wendell Talibong at yung ating si Brother Sispo. At yun, this is Anlin Russia, Debaters Convention with Punto por Punto. We're out.